Magandang araw sa inyong lahat. Ako ulit si JDB, ang inyong ibang lingkod. Pag-usapan naman natin itong sinabi ho ni Antonio Trillanes. Okay? Dito ho kasi sa isang programa, sa interview ho ng CNN, ay sinabi ho nito ni Trillanes na ano daw na ang ICC po ay tapos na maglabas ng tapos na raw na mag-imbestiga. Okay, yung investigation na to, tinanong siya ni Pinky Webb kung kasi sabi sa kanya ni Pinky Webb, former Senator Trillanes, you were the first one who said that ICC is already done in their investigation. Tapos na investigation nila, sabi mo. Paano mo ito nasabi? Paano mo nalaman? Meron daw po siyang reliable, very, very reliable source. And I hope hindi naman po katulad ng source ni Ka Eric na siya mismo pini-fake news. No, ginugood time. No. Ngayon, sabi ni Trillanes, at tanong sa kanya, bakit hindi ipinaalam kung ano talagang status? Sabi niya, bawal kasing ipaalam ito, hindi kasi po pwede because of the security reason. Hindi ba pinagbantaan dati ang ICC? So, di ba? Na syusyuktiin pag pumunta rito. Hindi lang naman taga-gobyerno, yung mga sympathizers. O sila yung mga nagsabi na may gagawin silang masama sa mga taga-ICC. Pinaka-less ay ipaa-aresto kapag pumasok, anak ng putya. Nag-i-invite tayo ng mga turista pag may dumating, aarestuhin pag di natin gusto. Alam ko, pinipersona non grata lang yung ganun eh. Oh. Pero dapat may dahilan. Dahil kung walang dahilan, sabog tayo sa international community. Di ba? Ngayon, sabi niya, since tapos na sila, pero kung titignan nyo naman ho, ano yung sinasabi ni Boying Rimulya naman na isang bagay na lamang yung kinakailangan. Wala hong iba kung hindi ito para. Ito po ay para sa makipag-cooperate ang gobyerno. Okay, himay-himayin natin ito mga kababayan para maintindihan natin itong mga salita na to ni Trillanes at tsaka nito ni Boying. Kasi ang dating po parang hindi nagtutugma ang kanilang mga statements. So tignan natin. So sinabi ni Trillanes, tapos na mag-imbestiga. That's the informal investigation. The formal investigation is sanctioned by the government. Ang tanong, kailangan ba ng ICC ang sanctioned ng gobyerno? Hindi. Bakit? Kasi there's a possibility na hindi pumayag ang Estado. Hindi talaga makipag-cooperate. At tayo po ay maraming beses nang nagsalita ng ganyan. Even the current president. Pero, sabi nga po ng Solgen, hindi sila pwedeng pigilan pag pumunta rito. Bakit? Sinabi ng Korte Suprema, di ba, na bahagi kasi ng pinirmahan ni ERAP at ng ratipikahan ng mga senador noong 2011, nakalagay doon yung Article 127, second paragraph, na nakalagay roon, kahit umalas ka na, mananatili pa rin ang obligasyon mo sa ICC. Sabi ng Korte Suprema, with 15-0 decision on July 2021, ay may obligasyon ang Pilipinas base doon sa Article 127 makipag-cooperate sa anuman na nasimula na proceedings ng ICC. Diba? Ngayon, kung totoo po naman na hindi yan kinikilala ng Pilipinas, yung proceedings ng ICC o yung ICC, bakit tayo nagtatangka na ma-apply natin o ma-avail natin ang principle of complementarity? Di ba? Ang sinasabi sa principle of complementarity, kapag ang mga nilalang na akusado sa mga kaso na may jurisdiction o hinahawakan ng ICC, at ito naman po, ang mga taong ito ay iniimbestigahan na, makatotohanan ng investigasyon o kinakasuhan na, nililitis na doon sa bansa na yan, then ang ICC po, i-give up na nila ang kanilang karapatan. No? Papaubaya na nila doon sa local courts. That is the principle of complementarity. Ang problema dito kasi, walang nagsasampa ng demanda rito sa Pilipinas. Bakit? Natatakot sila na baka sila masyukti. Bakit natatakot? Sino di matatakot? Bukang bibig lagi ni dating Pangulong Duterte.
Patayin ko kayo. If you destroy my country, I will kill you. May hinulog akong tao sa helicopter. Oh, sino di matatakot dun? Diba? Harap-harapan sa TV, sasabihin, gusto ko kayo patayin. Gusto kong mapatay. Sino di matatakot dun? Oh. Tapos ma-proven din ang kahinaan ng ating PNP magbigay ng proteksyon. Yung babaeng na rape sa Mer and Pangasinan. So hinimok, magdemanda. Yung rapist niya, pagkatapos siya magreklamo sa police station, yung rapist niya, sinundan siya. At niratrat, nahuli yung bumaril, meron yung riding in tandem, nandun yung rapist niya. Diba? Mabuti nga nahuli pa. Kung hindi nahuli, edi wala na. Because dead meat cannot stand for themselves in the court of law. Sino magtuturo sa tao na ito ng ganito? Diba? Tapos sa areglohin na yung pamilya. Although yun naman po ay magpa-positive talaga, magigilty yung tao, pero may possibility na maareglo yung pamilya. Bakit? Natakot, namatayan eh. Diba? So, ito nga yung sinasabi ni Trillanes na mga second quarter ang labas nito. Alam niyo, kahit na maglabas man ng warrant of arrest ang ICC at kung kailangan nila ng mga additional information, no? Kailangan nila ang coordination with the government or cooperation. Paano po yun? Without the cooperation, ang mga biktima po ay willing magbigay ng kanilang testimonya. Yung mga pamilya ng biktima ng EJK at ng mga pagpatay po ng mga DDS doon sa Mindanao, doon sa Davao, sa lugar nila. Diba? Kasi kabilang yan sa iniimbestigahan mula 2011 hanggang 2019. Ngayon, ito pong mga akusado, ito po ay hindi willing makipag-cooperate. Diba? Ngayon, kinakailangan po nila ng ICC ng government cooperation. Okay? Ito para malinaw. Para kanino ang may government cooperation sa investigation ng ICC? At yung bakit magkakaroon ng warrant of arrest? Kasi po, kapag itong mga to ay iniimbestigahan, hindi sila makikipag-cooperate. Diba? So ano ho ang mangyayari nito? Hihingi ng tulong ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas para itong mga to ay maobliga na idepensa ang kanilang sarili. Ngayon, kung ayaw nila sa kabila ng government sanction, ang mangyayari po diyan ay maglalabas siya ng warrant of arrest. Di ba sinasabi ni Boying Rimulya, yung mga procedures na lang o yung mekanismo na lamang ang pinag-uusapan dito to ensure that the rights of the accused are protected. Okay? Because the accused are the subject of the formal investigation ng ICC. At kailangan obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas na itong kanilang mga karapatan ay mapapangalagaan. Okay? So yun po yung pagkakaiba dyan. So ang tanong, pinakababa sila ni Trillanes? Kahit naman di magsalita si Trillanes, dapat talagang kabahan eh. Si Senator Bato de la Rosa, nakikiusap na nga po kay PBBM na be a man ang sabi ni Senator Bato de la Rosa. 'Di ba? Diretsahin na sila. Sabihin na kung ano talaga, what's the real score. Para hindi na raw yung ganyan na tawag diyan, yung parang patalikod ang galaw ang sinasabi ni Bato de la Rosa. Well, ako naman po totally I agree dun sa kanyang sinasabi na yan na dapat talaga na magsalita na yung gobyerno, dapat po talaga diretsahin na sila. Pinapasok na ba rito o narito na ba talaga etong mga taga-ICC? Diba? O nakapasok na ba talaga rito? Kasi sabi ni Trillanes, nakaalis na daw, nagtapos na yung investigation nila.
Ngayon, para sa akin po ako, I totally agree na dapat po talaga itong sinasabi rito ni Bato de la Rosa, be man enough to please tell us the real score. O, sabay karugtong niya nga na hindi daw po siya magpapahuli kasi nga naman nangako si PBBM ng proteksyon. Ito po yung mali naman kay PBBM eh. 'Di ba? Bakit nga naman kasi nangako ng ironclad protection? Tapos alam naman niya na hindi niya mapapanindigan ito. So syempre, sisingilin siya ngayon nito. So, nakakaawa naman si Bato de la Rosa. Dapat diniretso niya na nung una pa na hindi, harapin niyo na lang. Di ba? O, ang sisiguraduhin ko lang sa inyo, yung inyong mga karapatan ay mapapangalagaan. Hindi yung pwedeng basta-basta kayong aarestuhin. Ipagtanggol nyo yung inyong mga sarili, yun naman talaga ang procedure sa mga inaakusahan. Mabigyan ka ng pagkakataon na maipagtanggol ang iyong sarili, then kung ano yung susunod na mangyayari, saka natin pag-usapan. Pero, poproteksyon na namin ang inyong mga karapatan. Dapat ganon, hindi tayo makipag-cooperate, hindi tayo makikipag-usap sa kanila na putulin na natin ang communication. Diyan po sa parting ito naman, maiipit si PBBM. Alright, pasensya na sa mga sure ako na hindi papabor yan sa sinasabi ko. But this is how I see it. Maiipit at maiipit dito si PBBM. Because in the first place, hindi niya dapat niyurakan ang kanyang legacy nung siya po ay si SBBM pa. Okay? Dapat naging consistent siya. Sinabi niya na ng derechahan. Kasi yun po ang kanyang obligasyon. Kaya nga sabi ko, napakalaki ng utang na loob na dapat na tinatanaw ng mga Duterte and company kay PBBM. At kung merong mga katropa sila na gusto siyang pabagsakin, dapat sawayin nila dahil hindi biro ang ginagawa ng presidente na sarili niya mismong legacy, niyuyurakan niya. Sukdulang ikahihiya o ikasasama ng imahe ng Pilipinas sa international community. Bakit? Anong ginawa nila? Diba hindi nila sinasaway yung mga peste nila, lalo yung mga vloggers ng mga anti-China na anti-BBM pa. Or anti-China turned anti-BBM. Kasi kontra sa ginagawa ng China, etong si PBBM sa West Philippine Sea. Kita niyo pagkakarugtong-rugtong ng mga pangyayari. Ngayon, ang tanong nga po dito, sino daw po ang mag-aaresto, sabi nung iba, di ba? Yung nakarang content din natin. Ito lang naman po yan eh. Mga kababayan, sabi nga ni Trillanes when he was asked by yung interviewer niya, sabi niya, hindi ba't member tayo nitong International Police Organization, yung Interpol. Kabilang po dito ang Pilipinas. Kailan na ito, Pilipinas, member tayo. Parang 100, ano ata ito, 68 countries around the world na ang member dito. So meron tayong isang member dati dyan, yung dating taga-NBI, ito pong si Jolly Bugarin. Okay, naging presidente po ito ng Interpol noong 1980 hanggang 1984. O 1967 to 1986, panahon po ni Apo Lakay, siya po ang president ng Interpol. 1980 to 1984 president ng Interpol. Panahon ni Apo Lakay. Tapos, dati po siyang direktor ng NBI mula 1967 hanggang 1986. Panahon na mawala sa pwesto si Apo Lakay. So ganun po ang taas ng pagkilala ng international community sa Pilipinas. Okay? Presidente Pilipino ng Interpol. 1980-1984. Diba? Kung malupit at human rights violator ang Presidente Marcos Sr. hindi tayo papatulan o maging bahagi diyan. Kaya tayo naging member. Philippines daw po ng Southeast Asia. Ng Asia or South Pacific. Naging miyembro tayo June 12, 1952. Okay? Same day ng celebration ng ating araw ng ano ba June 12? Kalayaan. 'Di ba? Okay?
So ako, naniniwala po ako talaga nung sinabi ni Trillanes na hindi po ito pampakaba, pero talaga hong nakakakaba. Nakakawa si Bato de la Rosa kasi nag-celebrate siya ng kanyang birthday. Pero yun ang laman ng isip niya. Talagang in 18 minutes interview. You can find that on the link later after this live. Pagka himay-himay ko mga video na to. Pero may kita niyo po sa interview niya. Ako naaawa eh. Kasi syempre magulo sa isipan yun. Talagang nagkakasali-salimbayan yung kanyang mga yung kanyang mga statements doon. Umaasa na lamang po siya sa proteksyon ng presidente. But he is willing to face the investigators. Yun naman ang gusto ko sa kanya. Diba? Sagutin niya yung investigasyon para magkaroon po sila ng pagkakataon madepensa ang kanilang sarili. Why is it that VP Sara's and Bongo's pictures are there? Binanggit po kasi ni Trillanes na sila nga po ay kabilang din. Okay? So yun lang. Sana po na-gets, no? Yang sa sino magsiserve. Ako, hindi yung problema kung sino magsiserve.